Taga Algola Union po ako. At ako ay 22 years old. Ako po ay isang IT graduate. So, nag-aral po ako ng 2 years. 2 years lang po ako. Bale, sabi kasi sa akin ng parents ko na kapag nag-aral ako mabuti, makakahanap ako ng magandang work. So, nagpursige ako mag-aral. At luckily, nakagraduate naman ako. So, super happy kami ng family ko kasi nga, at that point, matutulungan ko na sila, matutupad ko na yung mga pangarap ko para sa kanila, mabibili ko na lahat ng gusto ko. So, after graduation, kinabukasan, nagpasa agad ako ng mga resume. So, luckily naman, after 2 weeks na pagpapasa ko ng resume, natanggap naman ako sa isang store. So, nag-work ako sa isang shoe store bilang sales clerk. So, naisip ko na hindi pala ganun kadali. Kasi yung processing pa lang ng paghahanap ng trabaho, marami ng gastos. Sa pagpaprocess ng mga requirements, gumastos din ako ng libo-libo. So, hindi nagkasya yung pera kong dala. Ang nangyari, nangutang ako sa kamag-anak ko. So, after kong makahanap ng trabaho, syempre yung sweldo, kinsenas katapusan, yung pinaka-exciting para sa akin. Nung ma-receive ko yung first salary ko, imbis na may bigay ko to sa family ko, naibayad ko siya sa utang ko. Akala ko noon, kapag kinsenas katapusan, may masasave ako, yun pala, mali. So, ang ginawa ko, naghanap ulit ako ng panibagong work. So, nakahanap ako ng mas malaki yung offer sa akin. Ang ginawa ko, doon ako pumasok. From that point, akala ko okay na. Akala ko masaya na. So, nung habang naiisip ko yung mga bagay na gusto kong bilhin, pagka-tingin ko pa lang sa sahod ko, yun pala, pagka-receive ko lang ng sahod ko, wala na. Na slip na siya. Kumbaga, pay slip na lang yung natitira sa akin. Then, naisip ko na, bakit ganon? Bakit ganon? Kasi, maganda naman yung work ko, okay naman yung salary ko. Bakit kaya hanggang ngayon kulang pa? Ginawa ko, nagdasal ako kay Lord. Lord, sana bigyan mo po ako ng opportunity na makapagbibigay sa akin ng mga pangarap ko na mabibili namin lahat. Dumating yung point na nasa bahay ako, day off ko noon, nag-Facebook ako. Nakita ko yung isang post sa Facebook. Sabi doon, you can earn 10,000 in 2 days. So, na-shock ako. Kasi yung 10,000 na yun, wala pa siya sa 1 month salary ko. So, napakababa kasi ng salary ko. So, from that point, naisip ko, totoo nga ba to? Kasi amount lang naman yung nakita ko. So, ang ginawa ko, inalam ko siya, kinontak ko yung person behind that post. So, nag-set kami ng appointment, nag-Skype kami, nag-usap kami doon. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit ganun yung kinita niya, kung paano niya ginawa, at kung ano nga ba yung business na yun. So, buti na lang, inalam ko siya, inusisa ko. Tinignan ko kung yung produkto ba pwede sa akin. Then, nakita ko na doon ako nagulat. Kasi, from that point, matagal ko na pala siyang ginagamit. Pati family ko, matagal na rin siyang ginagamit. Mga kapitbahay namin. So, sabi ko sa sarili ko, bakit di ko subukan? Bakit di ko subukan kung baka ito na yung hinihintay ko. Hinihintay ko na opportunity na pwedeng makapagbabago sa buhay namin. Then, thank God kasi nung ginawa ko, after nung salary ko, hindi na ako nag-atubiling ipasok siya sa isang business. Hindi na ako nag-atubili, hindi na ako nag-isip pa na i-invest na lang ito. Tatago ko siyang in-invest kasi kapag nalaman ng parents ko, baka kung ano-anong sabihin nila sa akin. Then, nung after kong ma-invest, syempre member na ako ng One Bro, sumali na ako. Ginawa ko siya. Nagpaturo ako sa mentor ko. Ginawa ko yung business. Ginawa ko kung ano yung mga tinuro niya sa akin. From that point, nakita ko yung pagkakaiba. Nakita ko na yung salary ko ng isang buwan, pwede ko pala siyang kitain ng 1 linggo lang.
tulong ni Juan Bro. From that point, sabi ng parents ko, kung ano-anong ginagawa mo, hindi ka naman kumikita dyan. Yun yung sinabi nila sa akin nung baguhan pa lang ako sa Juan Bro. Pero sabi ko sa sarili ko, hintayin nyo lang yung resulta ko. Nagsisimula pa lang naman ako. Sabi ng parents ko sa akin, wala kang kikitain dyan. So, from that point, masakit isipin na family ko pa yung unang-unang magdi-discourage sa akin. Buti na lang, hindi ako nakinig sa kanila. Buti na lang naging pasaway pa ako. So from that, nung first check ko, very proud ako. Ginawa ko, pinaship ko yung first na check ko, sila yung nag-receive, nakita nila. Sinuportahan nila ako sa ginagawa ko. At ang maganda dyan, yung akala kong imposible, dati walang-wala kami. Hindi ako makabili ng sarili kong laptop. Nag-aaral ako, nakikihiram lang ako. Wala akong magandang cellphone, wala kaming baga. Kung kakain kami na masasarap, minsan-minsan lang. Ngayon, pwede ko na siyang bilhin sa tulong ni Juan Bro. Kaya tinuloy-tuloy ko siya kasi posible pala na yung pangarap ko makuha namin dito. So, hindi na lang ako yung may account sa Juan Bro, pati family ko, naibigay ko na rin sa kanila yung account. Nagpapasalamat ako sa mentor ko kasi kung di dahil sa kanya, hindi ko nakita si Juan Bro. Salamat kay Lord kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na makita yung business na gawin. Salamat kasi dahil dito, nakikita ko na yung future namin na lahat ng pangarap namin matutupad. So, sa mga nagsasabi sa akin na hindi siya totoo, na scam siya, na pyramiding, ang sabi ko lang is, alamin nyo muna kung paano nga ba tumatakbo yung negosyo, alamin nyo muna kung ano ba yung produkto, alamin nyo muna kung bakit kami nandito, bakit namin pinagpapatuloy yung business, alamin nyo muna kung bakit nyo rin siya kailangang alamin. Kasi hindi nyo malalaman hanggat hindi nyo sinusubukan, hindi nyo malalaman kung para ba sa inyo yung business, hindi nyo, baka eto na yung hinihintay nyo na opportunity na pwede rin makapagpabago sa buhay.